Sa isa sa mga dungeon, isang S-rank, upang maging tiyak, nalinis ng pangunahing tauhan na si Suming ang Death Den, na kilala bilang pinakamatandang dungeon at ang kauna-unahang S-rank na lumitaw sa kanilang planeta. Kalaunan, lumitaw siya mula roon na halatang lupaypay at pagod matapos patayin ang mga aberration beast na may antas na pang-Diyos. Ngunit ikinagulat niya ang sumunod na eksena. Isang grupo ng mga mandirigma ang nakatitig sa kanya na parang mga mandaragit na tumitingin sa biktima. Hinarap nila siya at mariing inutusan na ibigay ang artifact na nakuha niya mula sa dungeon. Kahit alam nilang siya ang Diyos ng pagpuksa, buong kumpiyansa pa rin nilang sinabi sa kanya na maghanda na siyang mamatay. Doon napagtanto ni Su na ang lahat ay pinlano ni Zhang Tang, ang itinuturing niyang kaibigan at matagal na niyang kasangga mula nang sila'y magising sa kanilang mga kapangyarihan. Ngayon, balak ni Zhang na agawin ang kapangyarihan ni Su at tuluyang habarin siya ng lakas. Nag-alab ang galit ni Su. Inihanda niya ang sarili para sa sagupaan at hinamon si Zhang at ang mga tauhan nito na kunin mismo ang artifact, ang Divine Ring of Defiance. Nakita ng grupo na nagpapalakas si Su at napansin nilang ginagamit niya ang kapangyarihan ng singsing. Habang binabalak nilang sabay-sabay siyang salakayin, pinatigil sila ni Zhang at sinabing maghintay muna, dahil malapit nang maging ganap ang plano. Mula sa langit, bumabas si Ren Xiaoman at lumapit kay Su, na labis na nagulat sa bigla niyang pagdating. Mahigpit siyang niyakap at ipinaalam na narinig niyang may nagbabalak laban kay Su, kaya naparoon siya upang tumulong. Pinayapa naman ni Su ang kanyang loob at sinabing wala siyang dapat ipag-alala, sapagkat taglay niya ang banal na artifact at hindi siya matatalo ng mga iyon. Gayunman, may isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ni Su. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Zhang at ng iba pa ang kinaroroonan niya. Sa sandaling iyon, dumating ang hindi niya inaasahan, sinaksak siya ni Ren sa tiyan. Pagkatapos, malamig niyang ipinaalam na siya mismo ang nagbigay ng impormasyon sa kanila. Nangilabot at nabigla si Su kaya tinanong niya si Ren kung bakit siya nagtaksil. Subalit sa halip na sumagot ng maayos, agad na pinaganya ni Ren ang isang mahika. Masayang sumigaw si Zhang Tang at ipinahayag na tapos na ang plano. Inutusan niya si Ren na buhayin ang prison formation. Kaagad na tumakbo si Ren papunta sa tabi ni Zhang. Sa parehong sandali, may mga kadena na biglang lumabas mula sa sugat ni Su. Doon tuluyang napagtanto ni Su na matagal na pala siyang ipinagkanulo ni Ren at matagal na itong kakampi ni Zhang. Ginamit lamang siya para sa iisang layunin, ang maagaw ang artifact. Sa galit at pagkadismaya, isinumpa ni Su ang mga ito matapos niyang maunawaan na isa lamang siyang kasangkapan para sa kanilang pansariling interes. Agad silang sumugod upang tuluyang patayin siya at makuha ang artifact. Bigla, mula sa kawalan, may mga kalansay na lumitaw. Isang babae na nagngangalang Jiao ang sumigaw at inutusan ang mga mandirigma na tumigil. Hinaranggan ng mga kalansay ang mga atake, habang sinabi ni Jiao kay Su na huwag siyang sumuko. Nakita ni Zhang si Yao at malamig na sinabi na tila hinahanap niya ang sariling kamatayan, dahil wala raw sino man ang makapagliligtas sa kanila laban sa dami ng mga master na kabilang sa grupong kalaban. Habang patuloy ang pagbuhos ng mga pag-atake, inilabas ni Zhang ang kanyang espada at walang awang pinutol si Yao. Sumigaw si Su nang makita niyang bumagsak si Yao. At nang papalapit na si Zhang upang tapusin siya, mahigpit na hinawakan ni Su ang mga kadena. Kinagat ang ngipin sa tindi ng sakit, at sa pilitang binasag ang mga ito. Namangha ang lahat ng nakasaksi nang makita nilang gumamit si Su ng isang divine level technique, isang bagay na posible lamang dahil sa kapangyarihan ng artifact. Agad na lumapit si Su kay Yao at tinanong kung bakit siya nagpakita, sa kabila ng maraming pagkakataong nabigo niya ito. Mahina siyang inabot ni Yao sa mukha at sinabi na kung kailangan niyang mamatay, pipiliin niyang mamatay kasama niya. Lubhang naantig, binuhat ni Su si Yao at galit na idineklara sa lahat ng nakarinig na isinusumpa niya sa kanyang titulo bilang Diyos ng pagpuksa na hahabulin at papatayin niya silang lahat kung siya ay muling isisilang. Nakita ng grupo si Su na umatras pabalik sa Death Den, kaya nagmadali silang pigilan siya, sa takot na madala niya ang artifact. Ngunit bigla niyang inilabas ang singsing, inihagis ito palayo, at tumalon pabalik sa dungeon kasama si Yao. Kalaunan, muling nagkamalay si Su at nagtaka kung siya ba ay patay na. Subalit nagulat siya nang mapagtanto na nasa academy siya.
Hindi lamang iyon, naroon siya sa ika-127 Awakening Ceremony, kung saan ang mga 18 taong gulang ay nagigising ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang magiging landas sa hinaharap ay natutukoy batay sa sakopo ng kanilang awakening. Tumingin sa paligid si Sue at tila muling naranasan ang parehong pangyayari. Kinumpirma niya sa sarili na ang lahat ng nasa paligid niya ay totoo, at doon niya napagtanto na siya ay nag-regress pabalik sa panahong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Napansin niyang ang mga taong tinatawag upang ipasuri ang kanilang mga kakayahan ay eksaktong kapareho ng mga nakita niya noon. Ibig sabihin, walang kahit kaunting paglihis sa takbo ng mga pangyayari. Ngumiti si Sue nang may tuwa matapos niyang mapagtantong siya ay muling isinilang. Ngunit kasabay nito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng pagtataksil ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa, matagumpay na nag-awakening si Zhang Tang bilang isang Magic Hammer Warrior. Nagbunyi ang mga estudyante nang makita nilang ang kanyang innate attribute ay nasa 8-star level. Pinuri rin ng marami si Zhang, pati na ang kanyang pinanggalingang pamilya at estado sa buhay. Tahimik na tinitigan ni Sue si Zhang nang may matalim na tingin. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jiao at sinabi kay Sue na matagal na niya itong hinahanap. Nagulat si Sue at napatingin sa kanya, dahilan upang magtaka si Yao kung may dumi ba siya sa mukha. Sinabi ni Sue na binabati na niya siya ng maaga, bagay na ikinagulo ni Yao dahil hindi niya agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa kabila nito, napansin ni Sue na masaya siyang makita siyang muli. Tinawag ng tagapagpahayag ang pangalan ni Yao. Nang hawakan niya ang Heavenly Steel, agad na napagtanto ng lahat na siya ay nag-awakening ng isang hidden profession, tulad ni Zhang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang propesyon ay Necromancer, na may 7-star level. Nabigla ang buong lugar sa katotohanang ang grupo nila ay may dalawang may hidden profession, isang bagay na itinuturing na labis at pambihira. Sa huli, tinawag na rin si Sue upang hawakan ang Heavenly Steel. Habang papalapit siya, minamaliit siya ng kanyang mga kaklase at tuluyang inalis ang posibilidad na siya ang ikatlong professional awakener, dahil isa lamang siyang ulila sa bansang kilala bilang Blue Star. Matapos ang unang batch ng mga awakeners ilang dekada na ang nakalipas, nagsimulang magising ang mga tao sa edad na 18 sa pamamagitan ng isang awakening ceremony. Ang mga nagigising ay tinatawag na elite, mga individual na may kakayahang baluktutin ang mga patakaran ng bansa at magkamal ng kayamanan. Gayunpaman, kapalit nito ang pagharap sa mababangas na halimaw, nakakatakot na mga dungeon, at lahat ng panganib na kaakibat ng awakening. Sa kanyang nakaraang buhay, si Sue, isang ulila na umaasa lamang sa tulong at mga scholarship, ay nag-awakening ng pambihirang star-level innate attributes. Ang kanyang naging propesyon noon ay isang alamat, ang God of Slaughter. Sa kasalukuyan, nakatayo si Sue sa harap ng steel, dala ang pag-asang muli niyang maipapakita sa lahat ang tunay niyang kakayahan. Nang hawakan niya ang steel, bigla itong nag-alon ng napakalakas, kaya't napaisip ang lahat kung ito ba ang pagsilang ng isang 9-star rank profession. Ngunit labis ang gulat ng lahat, pati na rin ni Sue. Mula mismo sa steel, lumitaw ang Ring of Defiance. Agad niya itong hinawakan at doon niya napagtanto na ang artifact ay tumawid sa panahon upang muling matagpuan siya. Sa sandaling mahawakan niya ang singsing, isang status window ang lumitaw at inuri siya bilang pinakamalakas na Beast Slayer, na may mythical profession na tinatawag na Sword God. Nabigla ang mga tagapagpahayag at ang mga taong nakapaligid sa entablado dahil sa kakaibang pag-alon ng enerhiya. Nagtaka sila kung anong uri ng propesyon ang makukuha ni Sue. Si Zhang, sa kabilang banda, ay nagtataka kung bakit hindi gumagalaw si Sue. Samantala, nakatuon si Sue sa status window. Nagtataka siya kung bakit nagbago ang kanyang propesyon mula God of Slaughter patungong Sword God. Nang ayiskan niya ang kanyang fingerprint, lumitaw na ang kanyang golden talent ay ang sublimation of all things. Habang sinusuri niya ang kanyang mga stats, napagtanto niyang mas mataas ang maaabot ng kanyang antas kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Binuksan niya ang kanyang skill set ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Habang abala siyang sinusubukang patakbuhin ang status window, nagtataka ang mga tao kung bakit napakatagal niya. Kalaunan, sumagot ang sistema at iniskan ang Ring of Defiance. Matapos itong makilala, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa entablado at dumiretso paitaas.
Tumangala ang lahat at nakita nilang si Sue ay may star level 10. Gayunpaman, ipinahayag din na ang kanyang naitalagang propesyon ay sword controller. Nabigla ang lahat sa taas ng kanyang antas at nagsimulang mag-isip kung tatlo ba ang estudyanteng may hidden profession sa batch na iyon. Ang problema, ang sword controller ay hindi itinuturing na high-class profession. Dahil dito, ang 10-star level ay nakita bilang sobrang potensyal para sa isang mababang uri ng propesyon. Pagbalik ni Sue sa kanyang pwesto, tinuwanan siya ng kanyang mga kaklase. Sinabi nilang kakailanganin niyang magsanay ng doble kumpara sa iba upang makasabay lamang sa puntos. Minamaliit nila siya at sinabing ang pinakamataas na mararating niya sa probes yung iyon ay ang maging suporta lamang sa labanan. Sa kabila ng lahat ng masasakit at mapanlate na komento, masayang binati ni Yao si Sue. Tinawag niya itong kahanga-hanga dahil sa 10-star talent nito at naniniwala siyang hindi siya mahihirapang lalo pang lumakas sa kanyang propesyon. Nagpasalamat si Sue kay Yao sa pag-encourage sa kanya at nagpakatoto sa sinabi niyang iyon mismo ang reaksyong gusto niyang makita mula sa lahat. Hindi agad naintindihan ni Yao ang kanyang ibig sabihin. Gayunman, nang tawagin si Ren upang umakyat sa entablado at ipasuri ang kanyang propesyon, biglang nagsigawan at nagbunyi ang mga lalaki sa paligid. Hinangaan ni Yao si Ren at ikinwento kung paano ito itinuturing na school beauty gaya ng pananaw ng karamihan. Tulad ng iba, inaabangan din ni Yao kung anong propesyon ang madyay gising kay Ren. Ngunit ikinagulat niya nang biglang tumalikod si Sue at sabihin na wala siyang interes na manatili. Ang patuloy na bumabagabag kay Sue ay ang katotohanang ginamit ni Ren ang kanyang tiwala at walang pag-aalinlangang ipinagkanulo siya. Habang papalayo siya, tahimik niyang ipinangako sa sarili na darating ang araw ng kanyang paghihiganti. Sa paglalakad niya sa mga lansangan, napansin ni Sue na walang nagbago sa paligid, eksakto pa rin ang lahat gaya ng naaalala niya. Ang tanging naiiba lamang ay ang kanyang bagong propesyon. Sinuri niya ang kanyang status window at napansin na mayroon siyang concealment skill, isa sa 4 na kakayahan na taglay niya sa kanyang nakaraang buhay. Idinagdag ng status window ang dati niyang mga kasanayan sa skill catalog at ipinakita na siya ay nasa pinakaunang antas pa lamang. Napagpasyahan ni Sue na itago hanggat maaari ang tunay niyang kakayahan upang maiwasang magamit muli, tulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Batay sa takbo ng mga pangyayari noon, inaasahan niyang may lilito na Novice Dungeon Challenge kinabukasan, at alam niyang magiging madali lamang iyon para sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niyang kailangan niyang talunin ang isang partikular na boss sa event na iyon, kaya mangangailangan siya ng maayos na kagamitan. Samantala, nanatili si Ren kasama si Zhang sa isang hotel suite. Tinukso niya si Zhang at tinawag itong pilyo dahil inimbitahan siya kaagad matapos ang awakening ceremony. Naiinis si Zhang habang binabanggit ang nangyari sa seremonya, dahil pakiramdam niya ay ninakaw ni Sue ang atensyon ng lahat dahil sa mataas nitong star level. Mabilis namang pinakalma ni Ren si Zhang at ipinaliwanag na magagamit pa nila si Sue sa hinaharap, lalo na dahil sa mataas nitong stats. Ipinakita pa niya ang kanyang cellphone bilang patunay kung paano siya nagustuhan ni Sue noon. Pagkatapos, nag-type siya ng mensahe na balak niyang ipadala kay Sue upang mahikayat itong makipagtulungan sa kanya. Samantala, dumating si Sue sa isang equipment store sa lungsod. Napansin niyang maraming estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang naroon at tumitingin-tingin. Ibig sabihin nito, natapos na rin ng mga iyon ang kani-kanilang awakening ceremonies. Naglibot si Sue at napansin ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol sa Tyrant Frigid Sword, isang napakamahal na diamond-grade weapon na sinasabing kayang magyelo ng mga halimaw. Habang dumaraan siya sa tabi nila, napangiti siya ng bahagya, dahil alam niyang peke ang espadang iyon batay sa nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Biglang lumapit sa kanya si Jiang Lan mula sa Jiang Conglomerate at nagpakilalang isang empleyado na umano'y kilala siya. Hindi niya maalala ang mukha nito, kaya sinabi ni Sue na hindi niya ito kilala. Ipinaliwanag naman nila na ayos lang iyon, dahil ang pakay niya ay humingi ng tulong para sa kanyang kapatid na si Jiang Yunqing sa paparating na Novice Dungeon. Laking gulat nila nang tumanggi si Sue. Ipinaalala niya na mahirap lamang si Sue at handa siyang sagutin ang gastos sa anumang kagamitang bibilhin nito. Nang marinig iyon, itinuro ni Sue ang isang Frosty Sky Sword na nagkakahalaga ng 1,000,000 Advent coins.
Sinabi ni Lan na pinahihirapan niya siya at tinanong kung sa tingin niya ay karapat-dapat siya sa ganoong halaga. Paalala naman ni Su na si Lan mismo ang nagsabing tutuparin niya ang anumang hiling nito. Dahil dito, ipinaliwanag ni Su na may mga sitwasyong hindi kayang solusyonan ng pera. Sinabi rin niya na dapat tiyakin ni Lan na ibubuhos ni Yunqing ang lahat ng kanyang pagsisikap sa dungeon test. Halos umalma ang gwardya ni Lan, ngunit pinigilan niya ito at umalis na lamang kasama ang bantay. Nabigla ang mga tao sa paligid matapos makita kung paano humarap si Su nang walang takot sa isang makapangyarihang pamilya. Maya-maya, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Ren. Sinabi nito na nagbago raw ang kanyang damdamin at nais siyang makausap sa rooftop. Napansin ni Su na ang mga pangyayari ay sumusunod pa rin sa takbo ng kanyang nakaraang buhay, kaya tinanggap niya ang paanyaya. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa ibang bahagi ng tindahan kung saan binibenta ang mga sword stone. Alam ni Su na bihirang-bihira lamang na maging graded weapon ang mga sword stone, dahil karamihan sa mga ito ay basura lamang. Binalaan siya ng sekretarya tungkol dito, ngunit hindi siya umatras at sinabi niyang handa siyang isugal ang kanyang swerte, lalo na't mas mura ang mga bato. Palihim na ginamit ni Su ang isa niyang kakayahan na tinatawag na Eye of Intent upang suriin ang mga sword stone. Sa tulong nito, nakita niya ang pangunahing impormasyon ng bawat material hanggang sa mapili niya ang pinakasiguradong isa. Dahil doon, pinili niya ang hilaw na material at binili ito sa murang halagang 50 advent coins. Di kalaunan, napansin ni Yang Ding, isang mayamang buli, at ng kanyang kasamahan ang ginagawa ni Su. Pinagtawanan nila siya at tinawag na mangmang dahil tinanggihan niya ang alok ng junk conglomerate at mas pinili pang bumili ng isang pirasong basura. Upang durugan ang kumpiyansa ng mga iyon, sinubok ni Su sila sa pamamagitan ng isang pastahan. Ipinahayag niyang tataya siya ng 5,000 advent coins kung makakakuha siya ng silver weapon. Pinagtawanan siya ng mga estudyante at napagpasyahang tila wala siya sa tamang pag-iisip, kaya agad nilang tinanggap ang kasunduan. Hindi nag-aksaya ng oras si Su. Ginamit niya ang kanyang Eye of Insight skill upang ilabas ang sandata mula sa sword stone. Laking gulat ng lahat nang mabunot niya ang isang black iron crimson edge sword, isang low-grade silver weapon na kayang sumipsip ng dugo ng mga halimaw at pagalingin ang may-ari nito. Tinawag ni Su ang espada bilang isang magandang sandata, at sinabi niyang perpekto ito para sa kanyang lakad kinagabihan. Maya-maya, napagtanto ni Yang Ding na naloko siya. Tahimik niyang pinanood habang ipinaliwanag ni Su na ang espada ay may lifesteal effect, ibig sabihin ay hindi na niya kakailanganin ng healer. Pagkatapos nito, siningil ni Su ang napagkasunduang pera. Bagaman labag sa loob, napilitan si Yang Ding na ibigay ang 5,000 advent coins. Sinuri ng receptionist ang espada at hirap itong maniwala sa nakita, dahil ilang taon na raw ang lumipas mula nang may makakuha ng disenteng sandata mula sa mga bato. Pagkatapos nito, nagpunta si Su upang bumili ng scabbard at ginamit ang perang napanalunan niya. Agad na ipinaalam ng status window na ang scabbard ay magpapababa ng weapon degradation ng 50%. Iminungkahi rin ng sistema kung nais niyang buksan ang hidden materialization function, ngunit tumanggi si Su at ipinahayag na balak niyang itaas mismo ang antas ng sandata. Matapos iyon, umalis na siya. Habang pauwi, muling sinuri ni Su ang kanyang status window at nagtaka kung bakit wala siyang kahit isang profession skill na direktang nakaangkla sa kanyang titulong Sword God. Gayunpaman, napansin niya na sa professional talent tree, mayroon siyang sublimation of all things, isang kakayahang kayang i-upgrade ang anumang lot, ngunit isang beses lamang maaaring gamitin. Walang pag-aalinlangan, inilapat ni Su ang kakayahang iyon sa kanyang espada. Dahil dito, nakakuha ang sandata ng Bloodthirst effect, na nagbigay rito ng dalawang kakayahan. Ang una ay ang Blood Drinker, na nagpapagaling sa may-ari sa tuwing nasusugatan ang kalaban. Ang ikalawa naman ay pansamantalang nagpapataas ng stats ng may-ari ng 5 puntos sa loob ng 30 segundo. Matapos basahin at unawain ang mga epekto, binuksan ni Su ang hidden weapon materialization at napagtanto niyang tapos na ang lahat ng paghahanda para sa dungeon raid kinabukasan. Nang gabing iyon, nagtungo si Su sa rooftop at nadatnan niya roon si Ren na naghihintay sa kanya. Kumilos si Ren na tila mapang-akit at sinabing huli na siya. Ngunit bigla siyang nataranta nang makita niyang inihagis ni Su ang kanyang espada patungo sa kanya.
Bumagsak yun ilang hakbang lamang ang layo. Sa takot, tinanong niya kung ano ang problema. Malamig na sinabi ni Su na naroon siya para maghayganti. Hindi ito naunawaan ni Ren, kaya ipinaliwanag niyang siya ang nagkusang nagyaya na magkita sila dahil alam niyang gusto siya ni Su. Idinagdag pa niya na kakaiba ang asal niya ngayon, lalo na't tila nais pa niya itong patayin. Doon agad na binalikan ni Su ang mga alaala. Naalala niya kung paano siya nilapitan ni Ren matapos ang awakening ceremony sa academy. Noon lang siya unang nakaramdam ng pag-aalala at malasakit mula rito. Mula roon, madalas na silang mag-usap hanggang sa siya ang nagyaya na manligaw, at kalaunan ay naging magkasintahan sila. Ang mga panahong iyon ang itinuturing niyang pinakamahalaga dahil sa mga sandaling pinagsaluhan nila. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya na lahat ng iyon ay peke lamang. Kaya diretsahan niyang sinabi kay Ren na alam niya ang plano nito kasama si Zhang, at kung paano nila siya ginamit. Nabigla si Ren at pilit na tinakpan ang katotohanan, ngunit hindi na siya pinatapos ni Su. Walang pag-aatubili, tinawag niya itong isang walang hiya at diretsahang hinarap ang panlilinlang nito. Doon tuluyang nagalit si Ren at inamin na kung hindi dahil sa talento ni Su, hindi raw siya kailanman magiging karapat-dapat kahit kausapin siya. Nagbanta siyang hindi niya palalampasan ang insultong iyon. Subalit walang pakialam si Su. Sa halip, binalaan niya si Ren na sisirain niya ang malinis at inosente nitong imahe kung ilalantad niya ang relasyon nito kay Zhang. Lubos na nagalit si Ren at dinampot ang espada ni Su upang atakihin siya. Ngunit sa sandaling iyon, kusang nag-activate ang bloodthirsty effect ng sandata at humiwa ito sa kanyang mukha. Napasigaw si Ren, hindi lamang sa sakit, kundi dahil tuluyan nang nasira ang kanyang perpektong mukha. Pinulot ni Su ang kanyang espada at malamig na sinabi na ang bagong anyo nito ay mas babagay sa kanya. Idinagdag pa niyang nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Sa galit, nangako si Ren na ipapapatay siya kay Zhang. Ngunit tahimik lamang na tumalikod si Su at sinabing maaari siyang harapin ni Zhang anumang oras. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Su kay Ren na dapat niyang ituring ang hiwang iyon bilang tanda. Isang patunay na ang lahat ng pag-aalalang ibinigay niya noon ay tuluyan na niyang pinutol. Samantala, binigyan ng Principal Wang si Su ng ilang gamit at pera bilang panimulang tulong para sa Novice Dungeon Raid. Kinabukasan, bandang alas 6 ng umaga, pinili ni Su na inumin ang Mero Strengthening Pill na ibinigay ng Principal. Napaisip siya kung naawa ba sa kanya ang matanda dahil sa kanyang sword controller na propesyon. Kahit masama ang lasa ng gamot, tumaas ang kanyang antas at nakakuha siya ng isang passive talent na nagbibigay daan upang maasa at magamit niya ang lahat ng uri ng sword skills ng walang limitasyon. Habang papunta si Su sa lugar ng pagtitipon, binalak niyang ipakita sa ibang estudyante ang tunay niyang kakayahan sa Novice Dungeon. Pagdating niya roon, maraming estudyante ang nagkumpulan at gustong makipag-team sa kanya. Gayunman, tinanggihan niya ang lahat at sinabi niyang may ka-team na siya. Nagkataon namang narinig ito ni Yao, at nakaramdam siya ng lungkot dahil maaga siyang dumating ng umagang iyon sa pag-asang makakasama si Su. Mahinang sinabi ni Su sa kanya na huwag na siyang makipag-team, dahil mag-aalala raw siya kung masaktan ito, lalo na't may balak siyang harapin ang isang mapanganib na hamon. Habang nag-uusap sila, dumating si Yan Zi at nagpakilalang isang level 9 Demon Hunting Ranger na nais makipag-team kay Su. Naalala siya ni Su mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit habang iniisip niya kung paano ito tatanggihan, sumingit si Yao at sinabi kay Yan na may ka-team na si Su at siya iyon. Pinagtabuyan niya ang iba at ipinakita na maaasahan siya bilang kasama. Ilang minuto bago mag-alas 7, kinausap sila ng principal sa pamamagitan ng livestream habang unti-unting bumubukas ang dungeon portal. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran, kabilang na ang pagkakaroon ng puntos sa bawat hamong malalampasan at ang pangangailangang matapos ang dungeon sa loob ng isang araw. Pinukaw niya ang sigla ng mga estudyante at hinikayat silang makipag-team. Tumingin si Yao sa paligid ngunit hindi na niya makita si Su, nakasama niya lamang ilang sandali ang nakalipas. Sa sandaling formal na sinimula ng principal ang event, pinag-usapan ng mga estudyante na may isang taong pumasok na agad sa dungeon ng mas maaga. Samantala, si Su ay tuluyan nang bumaba sa portal. Ramdam niya ang pamilyar na pakiramdam, dahil minsan na siyang naroon. Noon, padalos-dalos siyang kumilos upang makapag-ipon ng contribution points. Ngunit sa pagkakataong ito,
malinaw ang kanyang layunin, harapin ang pinakamahirap na hamon at patayin ang ultimate hidden boss. Kalaunan, nakarating siya sa loob ng dungeon at napansin niyang ang kanyang spawning point ay iba na kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, nagbago ang lugar, ang mga ruta, at maging ang mga halimaw na haharapin ng mga challenger. Itinago ni Su ang kanyang presensya mula sa isang elite na halimaw na puno. Kahit kaya niya itong talunin, napagpasyahan niyang huwag magsayang ng oras sa pakikipaglaban sa mga karaniwang halimaw sa paligid, dahil ang pangunahing pakay niya ay ang nakatagong boss. Sinuri niya ang mapa para sa rutang patungo roon at napansin niyang kailangan niyang magmadali upang mauna sa pagkuha ng mga item. Bandang alas 7:30 ng umaga, nag-spawn si Yunqing kasama ang kanyang grupo sa hindi kaliwang lugar. Napansin nilang tahimik ang paligid, ngunit bigla nilang nakita ang isang estudyanteng hinahabol ng isang dambuhalang, nagngangalit na blood rat. Agad silang nagkawatak-watik at tumakbo, subalit makalipas lamang ang 1 minuto, 3 sa 4 sa kanila ang namatay matapos pagngat-ngatan. Ang pinakamataas ang ranggo sa grupo ay 6 na bituin, kaya't ikinabahala ng lahat ng nasa labas ng portal ang pangyayari, dahil kahit ganoong kalakas ay hindi man lang tumagal sa loob ng dungeon. Dahil dito, iniutos ng announcer na agad bumuo ng mga grupo, sapagkat ang mga challenger sa loob ay nangangailangan ng tulong. Samantala, si Yunqing, ang tanging nakaligtas sa kanyang koponan, ay tumakbo ng napakalayo hanggang sa tuluyan na siyang maliga. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang isang ape monster, at agad itong tumalon patungo sa kanya na may layong pumatay. Sa matinding takot, sumigaw siya ng tulong. Sa sandaling iyon, nakita niyang ang halimaw ay tinamaan ng sunod-sunod na hiwa mula kay Su. Habang ang iba sa dungeon ay patuloy na pinahihirapan ng mga halimaw, si Yunqing ay lihim na nagsisinasana ay nanatili na lamang siyang nakatago. Ngunit nang masaksihan niyang madali lamang pinabagsak ni Su ang ape, napagtanto niyang napakalakas nito at inakala niyang patay na ang halimaw. Kaagad siyang itinuwid ni Su at ipinaliwanag na hindi pa patay ang ape at kailangan pa rin niyang mag-ingat, dahil hindi na siya ililigtas sa ikalawang pagkakataon. Agad na tumakbo si Yunqing upang humingi ng karagdagang tulong, ngunit iyon mismo ang gusto ni Su, ang mapag-isa sandali. Ginamit ni Su ang kanyang Eye of Insight at nalaman niyang ang ape ay hindi karaniwan, kundi isang mutated ape king. Dahil dito, napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas ang halimaw sa mga naunang hiwa na kanyang ibinigay. Sinalakay ng ape si Su, at agad niyang napansin na napakabilis ng nilalang. Naiwasan niya ang unang atake at nagpas siyang hamunin ito sa bilasan. Upang magawa iyon, ginamit niya ang ikatlong kasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Divine Shadow Step. Inatake ni Su ang ape, at nang subukan nitong sumalungat sa kanyang hiwa, bigla siyang naglaho at lumitaw sa likuran ng kalaban. Pinain niya ito sa pamamagitan ng ilang hiwa. Bumaling ang ape at muling tumalon patungo kay Su, ngunit nakita niyang malinaw na mas lamang siya sa bilis. Nainip siya at nagpas siyang tapusin na ang laban sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng halimaw. Bilang resulta, ginantimpalaan siya ng sistema ng isang linear/scroll matapos niyang matagumpay na mapabagsak ang mutated ape king. Isa itong low-tier na bronze skill na ayon kay Su ay perpekto para sa isang baguhang dungeon. Bigla rin siyang ginawaran ng First Blood Drone dahil siya ang unang nakapatay ng halimaw. Ilang sandali pa, natanggap ng lahat ang mensahe na isang sword controller ang pumatay ng halimaw. Marami sa kanyang akademya ang nagpalagay na si Su iyon, ngunit may ilan ding nagbalewala sa ideya, sapagkat may mga sword controller din mula sa ibang akademya na lumalahok sa dungeon. Dahil dito, lahat ay nakatanggap ng isang healing potion. Nang marinig ni Su na ipinahayag ang kanyang mga nagawa kasama ang kanyang titulo, napansin niyang kailangan niyang maging mas maingat. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang concealment skill upang hindi siya makilala. Habang payapang naglalakad si Su sa kagubatan, nakita niya ang isang kawan ng mga halimaw na lobo at inilarawan ang mga ito bilang perpektong pagsubok para sa bago niyang slash skill na nakuha mula sa pagtalong sa Ape King. Inactivate niya ang kasanayang tinatawag na sword drawing slash at dahan-daw ang hinugot ang espada mula sa kaluban. Matapos ito ng kanyang isipan, isang lumilipad na hiwa ang agad na tumama sa direksyon ng mga lobo. Halos wala silang oras na makareaksyon bago sila isa-isang maputol at bumagsak sa lupa.
Habang nagkakandahulog ang kanilang mga katawan, bumuhos ang mga experience points sa system window ni Su. Ipinagpatuloy niya ang episyenteng pagpatay ng walang pag-aatubili, tuloy-tuloy na nagfa-farm hanggang sa umabot sa 8,000 ang kanyang naipong karanasan. Eksaktong alas 9:30 ng umaga, umangat si Su sa level siyam. Agad siyang inabisuhan ng sistema na nakuha niya ang titulong Legend of the Hungry Wolf. Habang sinusuri niya ang kanyang mga notification, kalmado niyang nirepaso ang kanyang mga naging tagumpay at kinilala ang husay ng kanyang draw sword/skill. Lalo niyang napansin ang pagiging epektibo nito kapag pinagsama sa kakayahan ng kanyang espada na maglabas ng naipong enerhiya mula sa kaluban sa mismong sandali ng paghugot. Dahil sa kanyang pag-uusisa, nagpasya si Su na subukan pa ito. Inipon niya ang enerhiya at pinakawalan ng isang matalim, hugis-gasuklay na hiwa ng enerhiya patungo sa isa pang grupo ng mga gutom na wolf monster na humaharap sa kanya. Gayunman, ikinagulat niya nang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kagubatan ang isang dambuhalang level 10 na Wolf King. Walang kahirap-hirap nitong sinalag ang kanyang atake. Samantala, bandang alas 8:30 ng umaga, ang iba pang mga rookie ay bumuo ng kani-kanilang mga partido at pumasok sa Novice Dungeon upang simulan ang kanilang mga pagsubok. Kalaunan, nakasalubong nila ang isang mutated field mouse at hinarap ito gamit ang lahat ng kanilang lakas. Magulo ang labanan at may mga nasawi sa proseso, ngunit matapos ang isang mahirap at matagal na sagupaan, tuluyan ding bumagsak ang nilalang. Nagsigawan sa tuwa ang mga rookie nang matanggap nila ang mga experience point at ipinagdiwang ang pagkatalo ng isang espesyal na halimaw. Dahil sa taas ng kanilang emosyon, mula sa tagumpay, napagpasyahan nilang hindi sila maaaring maiwan ng manlalarong nakakuha ng first blood at nagpadala sa kanila ng mga potion kanina. Gayunpaman, nakatanggap sila ng panibagong mensahe mula sa sistema. Ipinabatid dito na may isa pang manlalaro ang nakakuha ng first blood laban sa isang leader monster. Mas lalo silang nagulat nang malaman nilang ang manlalaro ay isang level 9 na mangingisda na nakakuha ng titulong Leader of Leaders. Dahil sa tagumpay na iyon, kumalat ang kaba sa grupo, at nagsimula silang mag-isip kung ang tropes yung dati nilang minamaliit ay maaaring maging nakakatakot na malakas pala. 10 minuto ang nakalipas, dahan-daw ang binabawasan ni Su ang HP ng Wolf King. Ang kanyang mga galaw ay eksakto at kontrolado. Sa kanyang pananaw, walang anumang pambihira sa halimaw. Sa isang huling hampas, tuluyan niya itong pinabagsak at kalmadong sinabi na hindi ito uubra laban sa isang reincarnate na tulad niya. Pagkatapos nito, binati siya ng sistema sa pagkatalo ng Silverback Wolf King at inilista ang kanyang mga gantimpala. Nakakuha siya ng 500 experience points, umangat sa level 10, at nakita niyang tumaas ang proficiency ng ilan niyang mga kasanayan. Lumitaw rin sa kanyang inventaryo ang mga loot mula sa napatay na leader monster. Samantala, ang iba pang mga rookie ay sa wakas natalo rin ang kani-kanilang mga kalaban. Doon napagtanto ni Ding kung gaano kalaking pagsisikap ang kailangan para lamang harapin ang isang simpleng kawan ng mga gutom na lobo. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang gantimpalang titulo ng dungeon, isang attack boost scroll, na tumulong sa kanila sa gitna ng labanan. Nang makita ni Ding na isang level 9 na mangingisda ang madaling nakayanin ang ganoong pagsubok, nagnitngit siya at ibinulong na tila ba niloloko lamang sila ng dungeon. Hindi nagtagal, itinapon niya ang kanyang pangit at mahina na novice machete dahil sa napakababa nitong damage. Ibinulalas niya ang inis sa perang nasayang, alam niyang sana ay nakabili na siya ng mas maayos na sandata. Sinubukan ng kanyang alipors na purihin ang swerte ni Su, ngunit dahil sa pait ng pagkatalo, sinigawan niya ito at pinatahimik, ibinubuhos ang galit sa sarili niyang pagkalugi. Nagreklamo siya sa mabagal niyang progreso at sinisi ang mga pabigat sa kanyang grupo. Sa tindi ng galit, umasa siyang makaharap si Su sa loob ng dungeon upang mailabas ang puot sa pamamagitan ng pagpapadala rito sa kabilang buhay. Tinangka ng alipors na pakalmayan siya, at hindi nagtagal ay bumalik na rin sila sa pudgy grind ng experience points. Sa ibang dako, matapos umabot sa level 10, na-activate ni Su ang pangunahing gawain para sa pagbabago ng kanyang propesyon. Ipinaalam ng sistema na ang task ay pipiliin ng random batay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa halip na makaramdam ng kaba, nakadama si Su ng pasasalamat, dahil sa kanyang nakaraang buhay ay nakaalis na siya sa Novice Dungeon bago pa umabot sa level 10.
Dahil doon, ang task niya noon ay umakyat sa antas ng isang E-rank dungeon na kanyang hinahamon sa panahong iyon. Gayunpaman, nabigo pa rin siyang tapusin ang task at kinailangan pang mag-grind hanggang level 15 bago bumalik upang makumplito ito. Dahil dito, lumiit ang benepisyong nakuha niya mula sa mga gantimpala. Sa bagong buhay na ito, nagpasya siyang baguhin ang kapalarang iyon. Hindi nagtagal, itinalaga ng sistema ang kanyang task, talunin ang tagapagbantay ng Red Rock Cave, isang makapangyarihang elite monster. Nang makita ni Sue ang lokasyon, nakahinga siya ng maluwag dahil nasa loob pa rin ito ng novice dungeon at pakiramdam niya ay kayang-kaya ang task. May kumpiyansang ngiti, inilaan niya ang lahat ng naipon niyang puntos sa agility. Nang lumagpas sa 100 ang kanyang agility attribute, muli siyang binati ng sistema at ginawaran ng isang sword god profession skill na tinatawag na Sword Martial Master. Isa itong passive, low-grade na platinum skill na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng kahit anong uri ng espada, anuman ang level requirement. Samantala, sa loob ng meeting room ng First Academy sa Xuanjing City, nagulat ang isang board member kay Principal Wang tungkol sa pinagsama-samang datos mula sa Rookie Dungeon. Partikular niyang itinampok ang mga namumukod tanging talento. Sinuri ni Principal Wang ang listahan bago magtanong kung may kulang bang estadistika, dahil wala kahit saan ang pangalan ni Sue. Kalmadong tiniyak ng board member na walang nawawala at na ang impormasyong iyon ay kumakatawan sa lahat ng datos na bumalik mula sa dungeon, walang kahit anong exception. Pagkatapos ay itinuro niya ang pansin ni Principal Wang sa rookie na nakakuha ng first blood sa dungeon. Batay sa oras at sa pagiging anonymous nito, iminungkahi niyang malamang si Sue ang tinutukoy. Napahinto si Principal Wang sa revelasyong iyon at napaisip tungkol sa di umano'y hindi kahangahangang performance ni Sue. Kinwestiyon niya ang sarili niyang paghusga, lalo na't binigyan pa niya ang binata ng novice gift pack, ngunit hindi pa rin ito kasama sa top 500. Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, biglang bumukas ang mga pinto at pumasok ng walang pasintabi ang vice-alkalde ng Xuanjing City na si An Ranling. Direkta niyang hinarap si Principal Wang at humingi ng paliwanag. Ayon sa kanya, dati na siyang ipinaalam tungkol sa di umano'y 10-star awakening ni Sue, ngunit ayon sa rookie dungeon data na ibinigay ng kanyang sekretarya, walang anumang bakas nito. Para sa kanya, halos walang saysay ang sitwasyon. Sinubukan ni Principal Wang na pakalmayan siya at pinayuhan siyang babaan ang inaasahan, dahil kahit pa 10-star talent si Sue, ang mga may ganoong propesyon ay karaniwang may bahagyang mahina ang combat power sa early game. Gayunman, patuloy ang pagrereklamo ni Ranling at inakusahan si Principal Wang na nagsinungaling lamang upang makakuha ng mas maraming Heavenly Tower Council qualification tokens noong taong iyon. Hindi pa rin siya tumitigil at itinuro si Yan Zi, isang 9-star talent na kasalukuyang pangalawa sa rookie list, bilang pinakamainam na kandidato upang tapatan ang henyo ng karatig lungsod na si Li Chenguang. Iminungkahi rin niya ang lehitimong anak ng pamilyang Zhang na si Zhang Tang bilang isa pang posibilidad, dahil mayroon itong 8-star talent at isang kahangahangang hidden profession. Matapos suriin ang mga potensyal na kandidato, nagpasya siya na bigyan si Principal Wang ng 2 qualification token. Ipinaliwanag niyang kahit dapat ay may minimum na 3 ang bawat paaralan, ito raw ay dahil patuloy na bumabagsak ang akademya sa nakalipas na 2 taon. Nagbanta rin siya na kung muli silang mag-underperform sa pagkakataong ito, hindi na siya magbibigay ng kahit isang slot sa darating na taon. Basta na lamang niyang binaliwala ang mga paano kung na sinasabi ni Principal Wang at umalis upang asikasuhin ang kanyang abalang schedule. Makalipas ang ilang sandali, tinitigan ni Principal Wang ang mga token ng may pagkadismaya. Nalungkot siya dahil hindi niya nakuha ang dagdag na slot sa kabila ng talento ni Sue, at sa halip ay nabawasan pa ng isa. Gayunpaman, inilagak niya ang kanyang pag-asa kay Sue at umasa sa mas mabuting resulta sa hinaharap. Samantala, sa labas ng Red Rock Cave, pinag-aralan ni Sue ang mapa at kinumpirmang narating na niya ang lokasyon ng kanyang task. Sa kabutihang palad, naging maayos ang kanyang paglalakbay at wala siyang nakasalubong na problemadong halimaw. Gayunman, hindi pa niya kailanman napasok ang kuweba na ito sa kanyang nakaraang buhay, kaya't wala siyang kasiguruhan kung ano ang naghihintay sa loob. Dahil dito, maingat siyang pumasok. Bigla na lamang sumulpat ang isang level 6 na gold-digging goblin.
Agad na kumilos si Su at ginawang pira-piraso ang halimaw sa mabilis at eksaktong galaw bago pa nito ma-alerto ang buong kuweba. Sa kasamaang palad, ipinaalam ng sistema na na-trigger ang Goblin Cave Awareness. Laking gulat ni Su nang biglang magsulputan ang isang kawan ng mga goblin, at doon niya napagtantong ang unang class change task ay hindi pala isang simpleng hamon. Kaagad ding ipinaalam ng sistema na lahat ng goblin sa kuweba ay magsasagawa ng mababanggas na pag-atake laban sa kanya. Tila ang na-trigger na goblin mode ay isang mapusok at walang pakundangang asal na salungat sa anumang pamantayan. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Su ang walang tigil na paglipol sa mga goblin, ngunit dahil sa dami ng kalaban, unti-unti siyang nalulunod sa sitwasyon. Pumasok ang pag-aalala nang mapansin niyang bumababa ang durability ng kanyang sandata. Bigla, isang dambuhalang goblin ang nagtangkang umatake mula sa likuran, ngunit muntik niya itong naiwasan. Pagkatapos nito, hinarap niya ang sabayang buhos ng mga palaso mula sa mas maliliit na goblin. Ilan sa mga palaso ang tumama sa kanya sa kabila ng kanyang pagharang, na nagpatunay na mas matatalino ang mga halimaw na ito kaysa sa inaasahan. Nagpatuloy ang walang humpay na pag-atake at unti-unting nababawasan ang kanyang HP. Mabilis na kinwento ni Su ang natitirang mana at napagtantong sa ganitong maagang yugto, hindi ito sisipat para sa isang mahabang labanan. Sa pagharap sa isang kawan na sinusuportahan ng isang elite goblin, iniwan niya ang marahas na estilo at piniling maging flexible kaysa magpaka-proud. Umatras si Su patungo sa mga anino at naghanda na akitin ang kanyang mga kalaban papunta sa mga bitag na siya mismo ang gumawa. Sa kailaliman pa rin ng Red Rock Cave, ang mga malas na goblin ay diretsyong nahulog sa kanyang ambush. Isa-isa niya silang pinabagsak gamit ang malilinis at desididong mga hiwa. Matapos nito, kalmado niyang sinuri ang sitwasyon at napagpasyahan na hanggat kontrolado niya ang battlefield at napapanatili ang positional superiority, kaya niyang ilabas ng buo ang tunay na potensyal ng kanyang sword drawing/skill. Hindi nagtagal, nalinis ni Su ang lahat ng natitirang maliliit na goblin, at ang tanging naiwan na lamang ay ang elite variant na nakatayo. Samantala, sa labas ng kuweba, ilang rookie player ang nagtagal malapit sa pasukan, nag-aalangan pumasok dahil sa tindi ng hirap nito. Kabilang sa kanila ang dalawang malas na individual na natalo sa pustahang espada kay Su ilang araw na ang nakalipas, sina Ding at ang kanyang alipors. Mahinang nagtatalo ang dalawa kung si Su ba, o kung may sinuman sa kanilang mga kasabayan, ang tunay na maglalakas loob na hamanin ang isang kuweba na kilalang naglalabas ng mga halimaw na level 7 pataas. Habang umiinit ang kanilang diskusyon, napansin nilang may isang taong palabas ng kuweba. Laking gulat nila nang makita na ito ay ang kanilang kinaiinisan na si Su, na ngayon ay nasa level 11 na. Kalmadong kumilos si Su at tila walang pakialam habang sinusuri ang mga system notification na nagdedetalye ng kanyang mga gantimpala. Ang kanyang presensya ay paon ng kumpiyansa. Gayunman, naputol ito nang biglang sumugod si Ding mula sa likuran, na may layong magbigay ng isang desesibong hampas. Agad na tumugon si Su, magaan na umiwas, at tuluyang pamalya ang atake. Dahil sa galit at sama ng loob, inutusan ni Ding ang kanyang mga alipors na palibutan si Su at pigilan ang anumang pagtakas. Sa kasamaang palad para sa kanila, wala sa isip ni Su ang tumakbo. Habang nagngangalit si Ding at nagsasalita tungkol sa pagbabayad ng mga lumang atraso, napagtanto niyang tila nakalimutan na ni Su ang insidenteng napakahalaga para sa kanya. Sa tindi ng galit sa pagiging kalmado ni Su, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin ito sa mismong lugar. Nang sabay-sabay silang sumugod, napagpasyahan ni Su na iyon ang perpektong sandali upang subukan ang isang bagong kasanayan. Sa isang isip lamang, ipinatawag niya ang kanyang espada at inactivate ang sword control skill, ginagalaw ang sandata gamit ang telekinesis. Ang espada ay mabilis na dumaan sa hangin, dumadaplos at nagtutulak paatros sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng eksaktong kontrol. Natigilan ang mga umaatake sa hindi makapaniwala, dahil ang sword control ay isang teknik na karaniwang para lamang sa mga mid-stage sword controller, malayong lampas sa dapat kayang gawin ng isang rookie. Lingid sa kanilang kaalaman, nakuha ni Su ang kasanayang iyon bilang drop mula sa Elite Goblin at agad niya itong inangat mula silver patungong gold tier gamit ang kanyang talento. Mabilis niyang napagtanto kung gaano kahusay na umaayon ang skill sa kanya,
at saglit niyang naisip kung gaano kabilas kakalat ang balita tungkol sa kakayahang ito sa hanay ng mga rookie. Pagkaraan nito, sinuri niya ang mga gantimpala mula sa paglilinis ng kuweba at nadiskubre ang isang hidden location map. Ipinapakita ng mapa ang isang rutang nag-uugnay sa unang class change patungo sa huling yugto, na agad pumukaw sa kanyang interes. Habang tinitingnan niya ang mapa, nagulat siya nang makita ang isang bagong quest na may kaugnayan sa Red Rock Cave, na tumutukoy sa Goblin Commerce at sa kanilang lifestyle. Sa ibang dako, eksaktong alas 11:30 ng umaga, isang flamboyant na all-girls rookie team ang mabilis at maayos na naglinis ng isang grupo ng mabababang level na halimaw. Masigla nilang ipinagdiwang ang kanilang teamwork, papuri ng papuri sa maayos nilang koordinasyon. Nagpasalamat ang isang miyembro kay Fenfenzi, isang 7-star awakened talent, dahil siya ang nagbuhat sa kanila sa laban. Samantala, ang iba ay excited na sinusuri ang mga nakuha nilang loot. Lumingon si Fenfenzi upang silipin ang iba pang babae sa kanilang koponan at doon niya napagtantong may isang nawawala. Naglibot ang kanyang paningin habang sinusubukang unawain ang nangyayari, hanggang sa may mapansin siyang nakakagulat na palatandaan. Habang si Fenfenzi at ang iba pang mga babae ay naghahanap ng mga gamit, bigla nilang napansin ang mabilis na pagkawala ng isa nilang kasamahan, kaya agad silang nabahala. Karaniwang naninirahan ng mga goblin sa madidilim at mamasamasang lugar tulad ng mga kuweba at mga lagusan sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa sikat ng araw. Dahil dito, nakakaiwas sila sa mga natural na mandaragit at nagiging angkop ang kanilang tirahan para sa mga ambush at pandarambong. Namumuhay sila sa mga grupo, at bawat grupo ay karaniwang pinamumunuan ng isang chieftain o elder na nagsisilbing leader sa iba't ibang aspeto. Sa ilalim ng leader, may mga itinalagang tungkulin tulad ng mandirigma, manggagawa, mangangaso, at pari upang mapanatili ang paglago ng grupo. May mataas na birth rate at mabilis na kakayahang magparami ang mga goblin. Matapos maalala ang mga impormasyong ito tungkol sa mga goblin, kabilang ang katotohanang minsan ay sinusubukan nilang makipagparami sa mga babaeng tao, dumating si Sue sa koordinadong lokasyon ng kuweba. Laking gulat niya nang mapansing wala itong nakikitang pasukan, kaya naisip niyang baka nagkamali siya ng coordinates. Ngunit nang suriin niya ang paligid gamit ang kanyang Eye of Insight, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Ang Red Rock Cave ay nasa isang underground cavern, at ang pasukan nito ay natatakpan ng makapal na usok. Nang pumasok si Sue sa loob ng yungib, nakarating siya sa isang lugar kung saan namataan niya ang ilang goblin. Napagtanto niyang malamang ay nasa loob ng kuweba ang buong kolonya, at na ang pagpatay kahit sa isa lamang sa kanila ay mag-aalerto sa lahat. Dahil dito, itinago niya ang kanyang sarili at maingat na manatyagan ang paligid habang naghahanap ng kayamanan. Sa kanyang pagmamasid, natagpuan niya ang bangkay ng isang babaeng estudyante na malamang ay pinagsamantalahan hanggang sa mamatay ng mga goblin. Doon niya tuluyang nakumpirma na ang mga natutunan niya tungkol sa mga nilalang na ito ay totoo. Hindi nagtagal, nakita ni Sue ang isang estudyanteng nagngangalang Jiang Yunqing, na malinaw na nahulog din sa smoke trap ng mga goblin. Hindi tulad ng naunang estudyante, si Yunqing ay may malay pa at pilit na itinataboy ang kawan ng mga goblin na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita ni Sue ang sitwasyon bilang isang perpektong pagkakataon upang hayaan si Yunqing na ilihis ang atensyon ng mga goblin habang palihim niyang kukunin ang kayamanan. Ngunit nang tatalikod na sana siya upang umalis, bigla niyang narinig ang sigaw ni Yunqing na ang kanyang kapatid ay ang bise-direktor ng Jiang'an Conglomerate at nahanda silang magbigay ng gantimpala sa sinumang makapagliligtas sa kanya. Doon niya napagtanto na si Yinting ang tinutukoy, ang kapatid ng bise-direktor na minsan na niyang nakausap tungkol sa bagay na iyon. Dahil dito, nagpa siya si Sue na makialam. Habang sumusugod ang mga goblin upang atakihin si Yunqing, biglang inihagis ni Sue ang kanyang sandata sa gitna nila. Ginamit niya ang kanyang sword control technique upang automatikong mahugat ito, at sabay pinakawala ng isang napakalakas na liwanag na tinatawag na sword drawing slash. Dahil likas na kaaway ng liwanag ang mga goblin, agad silang nagtakbuhan palayo. Dahil wala siyang pinatay na kahit isang goblin, walang ibang nilalang sa loob ng kuweba ang naalerto. Nagpasalamat si Yunqing kay Sue sa pagliligtas sa kanya, ngunit simple lamang ang tugon niya na nagkataon lang siyang napadaan. Sinubukan din niyang banggitin ang tungkol sa gantimpala para sa pagliligtas sa kanya,
ngunit sinabi ni Su na mas mahalagang unahin niyang makalabas ng kuweba ng buhay. Nang subukan na niyang umalis, nakiusap si Yunqing na huwag siyang iwan, ngunit mariing tumugon si Su na magiging pabigat lamang siya. Sa sandaling iyon, bigla niyang nadiskubre na ang kayamanan ay nakabaon mismo sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. Matapos niya itong hukayin, nagpasya siyang gamitin ang kanyang sublimation talent upang pahusayin ang kalidad ng ball, at binago ito mula sa isang silver tier chest tungo sa isang low-grade gold tier lottery chest. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang isang lottery chest ay may kakayahang maglabas ng mga high-level item, skillbook, o kagamitan na may mataas na tsansa. Nang buksan ni Su ang ball, nakuha niya ang isang Shadow Flow set at isang Platinum Grade Soul Healer Skill Scroll, mga gantimpalang malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Dahil tanging Shadow Flow set at Soul Healer Skill Scroll lamang ang kanyang nakuha, nakaramdam ng pagkadismaya si Su, sapagkat nag-effort siya ng gusto at umaasang mas masagana ang magiging gantimpala. Bagamat mukhang kapaki-pakinabang sa kanya ang Shadow Flow set, kapansin-pansing kakaiba ang Soul Healer Skill Scroll, dahil hindi ito tumutugma sa kanyang propesyon. Dito nagkomento si Yunqing na malamang ay lumitaw yun dahil sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang 7-star Soul Healer, na lubos na ikinagulat ni Su. Pagkatapos noon, nakatanggap agad si Su ng system notification na nagsasabing si Yunqing ay opisyal nang sumali sa kanyang team. Samantala, sa ibang bahagi ng dungeon, napadpad si Yao at bigla niyang nakita ang mga patay na katawan ng kanyang mga kaklase. Bago siya makagalaw, napansin siya ni Lee, ang estudyanteng may kagagawan, at ginawa siyang susunod na target. Dahil dito, napilitan siyang maging alerto at umatras para makakuha ng distansya. Nang makalayo ng kaunti, nagtago siya at sinubukang tumakas ng palihim. Subalit, aksidente siyang nakalikha ng malakas na ingay kaya agad siyang nalaman ni Lee at mabilis itong sumugod sa kanya gamit ang mabigat na atake. Buti na lang mabilis ang reaksyon ni Yao kaya bahagyan niyang naiwasan ang tama at nakakuha ulit ng distansya. Nagulat si Lee sa bilis ng galaw niya at sinabi na hindi niya inasahan na makapagtatagal ang katulad niyang babae laban sa kanya. Idinagdag pa niya na marahil hindi talaga puro basura ang Xuanjing Academy. Tinanong naman ni Yao kung bakit niya pinapatay ang mga ito, lalo na at base sa uniforme nito, malinaw na nag-aaral siya sa paaralang nasa Karatig syudad. Sagot ni Lee na ang kanyang level 10 first class change task ay inutusan siyang pumatay ng 50 players. Dahil magiging kaina hinala kung bigla siyang papatay ng mga tao sa paligid niya, napagpasyahan niyang pumunta sa mahina nilang paaralan para tuparin ang task. Dagdag pa niya, kasalanan ng academy nila dahil sila raw ang record holder sa pagkakaroon ng pinakamaraming basura na estudyante sa iba't ibang lungsod. Bigla siyang muling sumugod, at sinubukan siyang harangin ni Yao gamit ang kanyang necromancy skeletons, ngunit madaling winasak ni Lee ang mga ito. Tinawag niya itong mahina habang hinahabol niya ito gamit ang nakamamatay na atake. Ngunit bago tumama ang atake, may pidgel na dumating at hamarang sa tama. Nagulat silang dalawa nang lumabas si Yan Zi kasama ang kanyang mga kasamahan at nangakong paprotektahan si Yao. Samantala, hindi kalayuan mula sa Red Cave, nagsumite si Su ng treasure fragment sa system at nakatanggap ng notification na natapos na niya ang primary class change task. Dahil dito, na-promote siya bilang first class at doble ang itinaas ng kanyang swordsmanship, bilis at proficiency. Samantala, ginamit ni Yunqing ang Soul Healer Skill Scroll at naka-unlock ng mga advanced skills na nagpaangat ng kilay ni Su. Napaisip si Su na posibleng may walang hanggang swerte si Yunqing. Habang iniisip kung ano-ano ang mga magagandang bagay na maaari niyang makamit kung madadala niya ang ganitong klase ng swerte, muling pinag-aralan ni Su ang kanyang mga pagpipilian at pumayag siyang tapusin ang dungeon kasama siya. Nang marinig ito, sobrang natuwa si Yunqing at nagsimulang magkwento kung paano kumuha ang kanyang ate ng grupo ng mga siga para tulungan siyang makamit ang parehong bagay, ngunit hindi ito naging epektibo. Kahit hindi gusto ni Su ang ganoong kombinasyon, tinanggap niya ito dahil sa skill ni Yunqing. Pagkatapos maging mag-teammate ni Su at Yunqing, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Yao kaya napag-isipan niyang tingnan ito. Samantala, sa Battle Avenue, nagulat sina Lee, Yan, at Yao nang mapagtanto nilang hindi pa pala ginagamit ni Lee ang buong lakas niya mula pa kanina.
Ilang segundo lang ang lumipas at winasak niya ang buong team niya nang hindi man lang nagpapawis. Maging ang malalakas na long-range attacks niyan ay madali niyang na-block, kaya naging parang walang silbi si Yan. Base sa research na ginawa niyan bago pa ang laban, natukoy niyang si Lee ay isang genius awakened 10-star talent na may blade money profession. Matapos pabagsakin ang buong grupo, lumapit si Lee ng dahan-dahan at sinabi niyang 35 pa lang ang napapatay niya at napakalayo pa niya sa goal nito. Habang papalapit siya kay Yan, inamin ni Yan sa sarili na dahil isa siyang ranged professional, may tsansa lamang siya kung makakalayo siya ng gusto, pero mukhang mahirap gawin. Iyon sa sitwasyong ito, idinagdag naman ni Yao na ubos na ang kanyang mana at hindi na siya makapaglabas ng necromancy skills. Doon nila pareho na pagtanto na tapos na sila. Wala silang matatakbuhan kaya muling sumugod si Lee at tinangkang unahin si Yan. Pero nagulat siya nang harangan siya ni Yao. Sinabihan ni Yao si Yan na tumakbo ng malayo habang sinusubukan niyang pigilan si Lee. Nena si Lee at tinangkang ibagsak si Yao gamit ang nakamamatay na atake, ngunit bigla siyang na-interrupt nang may dumating na kakaibang espada. Dumating si Su para iligtas sila. Naalala ni Su na nag-text sa kanya si Yao kanina para balaan siya tungkol sa panganib sa lugar niya, pero napagdesisyonan niyang puntahan ito sa halip na tumakas. Nang makita niya si Yao, pumasok sa isipan niya ang alaala noong nakaraang buhay kung saan inalagaan siya nito, kapalit ng sariling buhay. Ngayon, nangako siya naman ang magpo-protekta sa kanya. Gumamit si Su ng sword control skill para bawiin ang kanyang espada, at agad niya itong ginamit para sumalubong sa atake ni Lee. Nakita siya ni Lee at agad niyang nakilala si Su bilang ang level 10 sword controller na matagal na niyang naririnig. Hindi niya inasahan na magkakaroon ito ng upper hand, dahil para sa kanya, isang controller lang si Su. Mula sa malayo, napansin niyan kung gaano kagaling si Su. Naisip niyang magbigay ng long-range support para tumaas ang tsansa nilang manalo. Bigla na lang nilang naramdaman ang epekto ng healing magic na tumama sa kanila. Lumabas si Yunqing mula sa gilid at ipinakilala ang sarili bilang teammate ni Su, na ikinagulat ni Yan at Yao. Naaalala nila kung gaano kakumpiyansa si Su nang sabihin niyang balak niyang mag-solo, kaya hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Habang patuloy na hinahel sila, sinabi ni Yan kay Yunqing na bilasan niya dahil gusto na nilang sumama kay Su sa laban. Sagot ni Yunqing na hindi nila kailangang mag-alala dahil mas malakas si Su kaysa sa inaakala nila. Habang nagtatagal ang banggaan nila, nagtataka si Lee kung bakit ang isang sword controller ay may movement techniques na katulad ng isang sword prodigy. Pagkatapos panoorin ang sword skills ni Su ng mas maigi, inamin ni Lee na nalalampasan ni Su ang inaasahan niya, at pinuri niya ito ng husto. Gayunpaman, sinabi niyang panahon na para alamin kung sino sa kanila ang tunay na mas malakas. Nang marinig ang pangalan ni Lee, sinabi ni Su na narinig na niya ang tungkol kay Lee sa kanyang past life, ngunit hindi niya ito nakilala ng personal noon. Ngumiti siya habang sumugod pabalik para malaman kung ang espada ba niya ang mas matalas o ang blade ni Lee ang mas matigas. Paglapit niya, gumamit si Lee ng flying stab attack gamit ang isa niyang espada, pero madaling na-block iyon ni Su. Saka sinabi ni Lee na iyon ay isang bitag, at nahulog na si Su dito. Ayon sa kanya, ang blade energy na nilalabas ng flying stab ay kayang i-lock ang kalaban sa pwesto para sundan ng isa pang atake. Hinagis ni Lee ang pangalawang espada nito patungo kay Su, ngunit pati iyon ay nablock ni Su sa pamamagitan ng paghagis ng sarili niyang espada. Gumamit si Su ng sword control technique upang baguhin ang direksyon ng espada at palipatan ito ng buong bilis pabalik kay Lee, na sa sandaling iyon ay walang sandata. Nakaiwas si Lee ngunit nadali siya sa gilid. Pagkatapos ay pinulot niya ulit ang kanyang espada at sinugod si Su para gumanti, ngunit mabilis na naiwasan ni Su ang lahat ng atake, na lalo pang nagpagalit kay Lee. Ilang sandali pa at tinawag ni Su pabalik ang kanyang espada habang tila nang aasar kay Lee. Samantala, natapos na ni Yunqing ang hilang kaya tumakbo sina Yan at Yao para tumulong kay Su. Laking gulat nila nang makita nilang natalo na pala ni Su si Lee bago pa sila umabot. Habang papalayo na si Su, biglang tumayo si Lee at ginamit ang huling lakas niya para maglabas ng nakamamatay na atake. Hindi ito inasahan ni Su at nabigla siya. Ito ang pinakamalakas na skill ni Lee na matagal niyang iniipon. Naglabas ito ng Rainforest Rapid Blade attack na may sunod-sunod at tuloy-tuloy na slashes sa paligid.
Nang makita ang biglang pagbaliktad ng sitwasyon, sinubukan ni Yao na sumugod para iligtas si Su, pero pinigilan siya niyan at sinabi nitong magiging kahangalan lang iyon. Nagpumiglas si Yao at sinabi niyang wala siyang pakialam na mamatay basta mailigtas niya si Su. Sumagot naman si Su at sinabing makinig siya kay Yan at huwag lalapit. Sa loob ng blade formation, hawak ni Lee ang dagwang katawan sa harap niya. Galit na galit siya at sumigaw ng may hindi makapaniwalang tono. Tinatanong kung paano nagawa ni Su na tiisin ang napakaraming direktang tama at manatili pa ring nakatayo. Pero bago pa tuluyang mawala ang echo ng sigaw niya, may malamig at kalmadong boses na sumagot, mahina, tila natatawa pa, at tinanong kung sigurado ba siyang tumama talaga ang alinman sa mga atake niya. Nanigas si Lee. Ang boses ay hindi nanggaling sa katawan sa kamay niya. Sa sumunod na sandali, ang hawak niyang katawan ay biglang nabasag at nagkalasog-lasog sa asol na alikabok. Doon niya napagtanto ang katotohanan, mula pa sa simula, isang decoy lang ang nilalabanan niya. May presensyang lumitaw sa likod niya. Napalingon si Lee at nakita si Su, walang kahit anong tama, nakasuot ng bagong nabuo na dark armor. Diretso ang tingin ni Su habang sinasabing sa wakas ay naintindihan na ni Lee ang panlilinlang. Ipinaliwanag ni Su na mayroon siyang kakayahang higit kaysa sa isang ordinaryong swordmaster. Ang pinanggagalingan nito ay ang buo at kumpletong platinum grade shadow sword set. Ang set na iyon ay nagbibigay ng dalawang natatanging epekto, Surge of Darkness, na nagbibigay ng shadow damage na kayang tumagos sa depensa, at Shadow Clone, isang skill na nakakalikha ng halos perpektong kapalit. Naging masama ang tingin ni Lee. Alam niyang walang kompletong equipment set na lumalabas sa mga novice dungeon. Iisa lang ang paliwanag na pwedeng tumama. Tahimik na kinumpirma ni Su, matagal na niyang natapos ang kanyang first class advancement quest. Nang marinig ang revelasyon, napakagat si Lee sa kanyang ngipin. Hindi niya matanggap ang katotohanang nalampasan siya ni Su ng ganoon ka-dominant, kaya sumiklab ang matinding pagkadismaya sa kanya. Ngayon nabaligtad na ang lahat ng kalamangan, tinaas ni Su ang kanyang espada at malamig na sinabi na ang kapalaran ni Lee ay hawak na niya. Bumagsak ang atake at tuluyang natambas si Lee. Sa pagbagsak nito, may maliit na bagay na kumikislap ng bughaw na liwanag ang nalaglag mula sa kanyang kamay. Agad napansin ni Su ang kakaibang ningning nito nang tumama ito sa lupa. Bago pa may mangyari pa, bigla itong nag-activate at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Mula sa malayo, napasigaw si Yan sa gulat at agad niyang nakilala ang bagay. Ipinaliwanag niya kay Yunqing na hindi makapaniwala, na ang kakaibang artifact na iyon ay isang life-saving accessory na kayang pilitin ang emergency exit mula sa dungeon. Ayon sa kanya, napakahalaga ng ganitong klase ng item, umaabot sa 10,000 advent coins ang halaga at hindi ito nakukuha sa dungeon drops kahit kailan. Habang nag-uusap sila, ang katawan ni Lee ay unti-unting natunaw at naging malaking haligi ng bughaw na liwanag bago tuluyang maglaho. Pinanood iyon ni Su na may malamig na paghamak at sinabi sa sarili na malamang nagbayad ng mahal ang kalapit na lungsod para bigyan ng tinatawag nilang 10-star genius ng ganoong klaseng escape tool. Pagsapit ng hapon, bandang 2 p.m., sa loob ng monitoring room ng academy, nakatitig ng kinakabahan ang isa sa mga assistant ni Principal Wang sa data screen. Napansin iyon ni Principal Wang habang kumakain pa ng instant noodles at tinanong kung may pagbabago ba sa real-time player rankings. Mabilis na umiling ang assistant at sinabi na mas seryoso ang problema. Ipinakita niya ang isang partikular na zone sa dungeon map at ipinaliwanag na base sa system logs. Maraming estudyante ang namatay doon mula hating gabi hanggang alas 2 ng umaga. Ang ikinabahala nila ay hindi ang dami ng casualties, kundi ang dahilan. Ayon sa analysis, lahat ng estudyanteng iyon ay napatay ng isang player na hindi galing sa kanilang city jurisdiction. Napatigil si Principal Wang, saka mula sa galit ay napahampas sa mesa. Kumislap ang galit sa kanyang mukha at nagbitiw siya ng mapait na salita na ang kalapit na lungsod ay muli na namang resortado sa maruming taktika. Agad niyang inutusan ang staff na i-preserve ang lahat ng recorded data. May pait sa tono niya nang idagdag na dahil nasa pinakailalim ng rankings ang Xuanjing Academy, sila ang madalas na ginagawang madaling target. Kasunod nito, isinantabi niya muna ang inis at humingi ng update tungkol sa kabuoang sitwasyon. Isa sa mga kasamahan ang nag-ulat na maayos ang progreso.
Karamihan ng teleportation zones ay secured na, at batay sa limitado nilang surveillance footage, ilang elite students ay nakita ng bumuo ng malalaking team. May ilan pa na nagsimula ng subukan ng dungeon's final boss. Ang namumuno sa atake ay si Zhang, isang 8-star magic hammer specialist at tagapagmana ng makapangyarihang pamilya Zhang. Tumango si Principal Wang, malinaw na inaasahan niya ang binatang iyon. Naisip niyang dahil level 12 ang final boss, malamang nasa malapit ng level 10 ang team ni Zhang. Pero bago pa man makumplito ang iniisip niya, may isa pang assistant ang nagsalita at inihayag na kaka-update pa lamang ng live rank ang data. Gaya ng inaasahan, nasa tuktok si Zhang, ilang puntos na lang bago tumama sa level 10, kapantay niya na nasa unang pwesto rin. Kasunod nila sina Yunqing at Yao na nasa level 8 at 7. Kumunat ang noo ni Principal Wang. Itinanong niya kung bakit si Su, ang estudyanteng may pinakamataas na inaasahan niya, ay hindi lumilitaw sa leaderboard. Tumapang ang tono niya nang bigla niyang tanungin kung anong level na si Su. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan bago makuha ang sagot, level 2. Agad ipinaliwanag ng kasamahan na umabot si Su sa level 2 kaninang umaga nang makuha niya ang title na First Blood, at mula noon ay hindi na gumalaw ang level niya. Samantala, sa loob ng dungeon bandang 2:30 PM, malayo ang katotohanan kumpara sa iniisip ng mundo sa labas. Binaon ni Su ang kanyang espada sa huling ilighting Thorn-Tooth Beast. Nang bumagsak ang halimaw, umalangaw sa isip niya ang system confirmation na nag-anunsyo ng successful kill. Kasunod noon, dumating pa ang isa pang notification, biglaan ang pag-angat ng level niya hanggang 14, at sa wakas ay na-unlock ang tunay na itsura ng armor niya. Napatitig ang mga kasama niya nang hindi makapaniwala. Si Yao, na ngayon ay level 8, napabuntong hininga at nagkomento na sobrang bilis talaga ng naging pag-angat nila. Sa tabi niya, si Yan, na nasa level 10 na, ay mahinahong nagsabi na handang-handa na siyang harapin ang final boss ng dungeon. Alam nilang lahat ang dahilan sa likod ng mabilis nilang pag-usad, malaking tulong ang experience-boosting support skill ni Yunqing. Samantala, si Yunqing nakaka-rating lang sa level 9 ay hayagang nagsabing si Su ang dahilan kung bakit nakuha niya ang napakahusay na skill na iyon. Ngumiti si Yao at mayabang na sinabi kung gaano kaganda ang lineup nila. Si Yunqing ang bahala sa X-boosting at healing recovery, siyan ang kumokontrol ng battlefield sa long-range damage, habang ang cute na summons nito ang nagbibigay ng cover, at si Su naman ang namumuna at umaalalay sa kanila. Umiling si Su at sinabi ng simple na hinahabol niya lang ang bilis ng mga kasama niya. Agad tumutol si Yao. Paalala niya na kung hindi dumating si Su kanina, pareho sana silang napatay ni Li. Namula ang pisngi niya habang sinasabing sa ganitong klase ng coordination, magiging madali ng talunin ang dungeon boss. Sumang-ayon si Su, ngunit tumalikod siya pagkatapos magsalita. Hindi talaga nakatutok ang isip niya sa standard objective ng dungeon. May kalmadong ngiti siyang tinaas ang isang crystal key na nagliliwanag na parang dumadaloy na tubig. Ipinahayag niyang sa halip na ordinaryong boss, ang target niya ay ang dungeon's hidden boss. Agad nag-react ang system. Kinilala nito ang item bilang Water Ripple Key, bagong kuhang item para masummon ang hidden boss. Upang may siguro ito, kailangang masagot ang 3 riddle at makuha ang 3 katapat na item. Ang unang clue ay tungkol sa Silver Moon na nakasabit sa ibabaw ng baybayin. Halos hindi man lang nag-isip si Su at pinangunahan ang grupo papasok sa kagubatan. Huminto siya sa harap ng higanteng kumpulan ng halaman na natural na nabuo sa hugis ng crescent. Ipinaliwanag niya na dahil walang totoong langit ang dungeon, ang formation na ito ang tumatayong buwan na tinutukoy sa riddle. Sa likuran nito ay may malawak na lawa na sinabi niyang siyang summoning ground. Tungkol sa natitira pang mga riddle, sinabi ni Su na nalutas na niya ang mga iyon. Ang iris flower na nakuha niya pagpasok pa lamang ng dungeon ay isa sa mga triggers. Nang may sama ito sa Water Ripple Kit, kumpleto na ang final conditions. Nagsimulang mag-ipon ang bughaw na liwanag sa palad ni Su at nagkabuo ito ng umiikot na energy sphere. Napatitig lang ang kanyang mga kasama, hindi makapaniwala kung paano niya nalutas ang puzzle na normal ay aabutin ng oras, kung hindi man araw. Inihagis ni Su ang energy sphere sa lawa. Biglang nagngit-ngit ang tubig at naging malakas na whirlpool. Mula sa kailaliman,
umangat ang napakalaking pulang espada, kasunod ang isang dambuhalang anino at dalawang mapulang mata na nagliliyab sa kadiliman.